Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ako naniniwala sa mga duwende dati. Hanggang sa may narinig akong parang may nakatira pala sa ilalim ng bahay namin. Lumaki ako sa probinsya sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at nakataas sa mga poste, kaya may maluwag na silong sa ilalim. Doon namin inilalagay ang mga lumang gamit, sako ng bigas, sirang upuan, at mga kahon. Bata pa lang ako, paulit-ulit nang sinasabi ng lola ko, huwag na huwag kang sisilip sa silong kapag alas 12 ng gabi. Siyempre, hindi ako naniniwala. Akala ko isa lang iyong kwentong pampatakot sa mga bata. Nagbago ang lahat noong nakaraang buwan. Mag-isa lang ako sa bahay dahil pumunta sina mama sa bayan para may asikasuhin. Habang nakahiga ako at nanonood sa cellphone bandang alas 11 ng gabi, may narinig akong mahinang kaluskos mula sa ilalim ng bahay. Akala ko pusa lang iyon, pero ilang segundo ang lumipas, narinig ko ang tatlong marahang katok. Tok 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 ni. Hindi ito malakas, pero sapat para marinig ko sa loob ng bahay. Huminto ako sa ginagawa ko at nakinig. Nang tumahimik ang paligid, inisip kong baka daga lang. Tinawagan ko pa si mama at iyon din ang sinabi niya, kaya binaliwala ko na lang. Pero simula noong gabing iyon, gabi-gabi na itong nangyayari. Parehong oras. Parehong tatlong katok mula sa ilalim ng sahig. Hindi na ako mapalagay, lalo na nang mapansin kong may mga gamit na nawawala. Una, ang tsinelas kong iniwan sa may hagdan. Kinabukasan, nakita ko na lang ito sa silong. Sumunod ang walis, pagkatapos ay ang maliit na laruan ng pamangkin ko. Lahat ng nawawala ay parang kusang napupunta sa ilalim ng bahay. Wala namang ibang tao roon at ako lang ang naiwan sa bahay tuwing gabi. Isang gabi, napuno na ako sa kakaisip. Kumuha ako ng flashlight at eksaktong alas 12 ng hating gabi, bumaba ako sa silong. Tahimik ang paligid at kakaibang lamig ang bumungad sa akin kahit hindi naman umuulan. Isa-isang tinamaan ng ilaw ang mga lumang kahon, sirang upuan, at makakapal na sapot ng gagamba. Wala akong nakitang tao, pero napansin ko ang isang bahagi ng lupa na parang bagong hukay. Habang nakatitig ako roon, may narinig akong napakahinang boses. Isauli mo. Napatigil ako. Akala ko guni-guni lang, pero biglang may gumulong papunta sa paa ko. Nang silipin ko, iyon pala ang laruan ng pamangkin ko na ilang araw nang nawawala. Bigla akong napaatras. Doon ko napansin, sa pinakadilim na sulok ng silong, may maliit na anino. Hindi ko makita ang mukha nito. Parang isang batang nakaupo at nakayuko, tahimik lang, pero pakiramdam ko ay diretsong nakatingin ito sa akin. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito nagsasalita. Pinatay ko agad ang flashlight at tumakbo paakyat ng bahay. Hindi na ako muling bumaba roon ng gabing iyon. Kinabukasan, ikinuwento ko ang lahat kay Lola. Hindi siya nagulat. Tahimik lang siyang nakinig, pagkatapos ay tinanong niya ako, may kinuha ka ba roon sa silong? Doon ko lang naalala na 2 linggo bago nagsimula ang lahat, may nakita akong lumang barya sa ilalim ng bahay. Pinulot ko yon at itinago dahil akala ko magandang souvenir lang. Sinabi ni Lola na ibalik ko ang barya sa mismong lugar kung saan ko ito napulot. Kahit hindi ako sigurado kung maniniwala ako, ginawa ko pa rin ang sinabi niya. Nang gabing iyon, ibinalik ko ang barya sa silong at umalis agad. Simula noon, nawala ang 3 katok. Wala na ring gamit na misteryosong nawawala. Tahimik na ulit ang bahay namin at parang bumalik na sa normal ang lahat. Pero hanggang ngayon, hindi na ako bumababa sa silong kapag gabi. Minsan kasi, kapag madaling araw at sobrang tahimik ng paligid, para bang may mahina pa rin akong naririnig na boses mula sa ilalim ng sahig. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang iyon, pero malinaw kong naririnig ang mga salitang. Salamat na ibalik mo rin. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.